Sa magandang umaga sa bawat isa, purihin ng Diyos sa kanyang dakilang kabutihan, lalo na sa atin na kanyang mga anak. Sa panahon ng mga krisis o mabibigat na karanasan sa buhay, lalo na yung laganap na nararanasan ng napakaraming mga tao at tila baga ay walang humpay, merong higit na mataas na interes sa mga bagay na may kinalaman sa panghinaharap, lalo na yung partikular na bahagi na itinuturing na posibilidad ng pagtatapos ng kapanahunan. People become more and more anxious and even gripped by fear during times of crisis that is widespread and unabating. Is there any way to deal with this? People wishfully hope that they could control the future, then things will be better and they will be at ease. First things first, where did we get this idea of what many people call end times or the end of the world? Itong inaalala ng marami kasi sa kapanahunan ngayon. Tayo ba ay malapit na sa pagtatapos? Saklaw na ba tayo ng kapanahunan at aabutan tayo nitong tinatawag na pagtatapos na ito? This has been the subject of many speculations and discussions through the centuries. Napakarami ng mga taong nagkaroon ng malaking interes dito. It has also been the subject of many theories, many books, and even movies in our recent modern times. Marami sigurong nakakaalala pa na sa mga nagdaang panahon sa modernong kapanahunan natin ay nagbigay ito ng interes halos na pangmundo. Noong 1988, lumabas ang isang aklat at ito ay nakabahala sa tao sa buong mundo na nagsasabi na magaganap na ang katapusan ng mundo. Lumipas ang 1988 at walang nangyari. Ang sabi ng mga nagsulong nito ay nagkamali lang ng isang taon. Lumipas ang sumunod na taon, wala rin namang nangyari. By far, the most popular probably that got the attention of the whole world was the coming of the new millennia noong dumating ang taong 2000. Sikat na sikat noon yung tinatawag na katanungan patungkol sa Y2K bug, yung maaaring makasira sa mga sistema ng computer kung saan ay maaaring makaapekto sa ekonomiya, sa mga personal na buhay ng mga tao at sa kalagayan ng buong mundo. Ito rin naman ay walang naging epekto sa maraming mga tao. At sa mas huling panahon na nagkaroon ng malaking interes ay yung taong 2012 nung sabihin na mayroong posibilidad na matapos na ang mundo dahil sa kapahayagan ng isang matandang lipi ng tao na mayroong kalendaryo na nagsasabing may katapusan ang mundo sa tansya na 2012. Ngayon ay nasa 2020 tayo. Gayon din naman ay nagpapatuloy ito. Lalo na tayo dumaraan ngayon ng isang sitwasyon kung saan laganap ang nararanasan ng mga tao na peligro. Is this what people call the end times or the end of the days? Almost always, those who have something to say about the end of the world or the end times make some kind of reference to the Bible. Halos lahat ng mga tao na nagbigay ng mga kuro-kuro at palapalagay patungkol dito sa pakikipagtalakayan ay tinutukoy ang sinasabi ng Biblia. Kaya nga, ang mga pagtalakay dito ay kasama ang mga salita na nanggaling sa Biblia. Kagaya ng Armageddon, kagaya ng Last Judgment o Final Judgment, kagaya ng End of the World. Ano ngayon ang dapat nating gawin? So, ang dapat nating gawin ay pumunta tayo sa Biblia. After all, in Matthew 24, verse 35, Jesus said, "Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away." Ang ibig sabihin, the truth of God's word is eternal.
Ang katotohanan ng makukuha natin sa salita ng Diyos ay katotohanan ng pangwalang hanggan. Ito'y totoo nung ito ay unang ihayag, totoo ngayon at mananatiling totoo magpahanggang kailan pa man. At dito sa salita ng Diyos natin makikita ang tiyak na mapagkakatiwala ang kapahayagan patungkol sa katapusan ng mundo, patungkol sa panghinaharap. Actually, putting it in context, when people talk about the future, it may be the near future or farther away, or most likely the future that leads to what we call as the end. What is in the Word of God or the Bible about the future and the end that can help us find hope and comfort in trying times like this? Itong gusto nating matugon. Sa umagang ito, isasaalang-alang natin ang maliit na bahagi ng isang aklat sa Lumang Tipan. Si Propeta Daniel ay ginamit ng Diyos sa kasaysayan upang mahayag ang ilang mga bagay na mangyayari sa panghinaharap. We will consider Daniel chapter 1, 2, and 3 to see what we can know and learn that will help us. Ito'y pinamagatang kong the future, the foremost facts that you need to know to be free from fear. Dahil kagaya ng nasabi ko, marami ngayon ang merong mga agam-agam at pagkabahala. Maging ang mga mananampalataya dahil gusto nilang matiyak kung ano ang mga susunod na mangyayari sa kasaysayan dito sa sangkatauhan. Sa Daniel chapter 1 ay makikita natin ang kasaysayan na nangyari humigit kumulang 600 taon bago ipanganak ang Panginoong Hesukristo. Kung saan mayroong umusbong na isang makapangyarihang kaharian, pinamumunuan ng isang makapangyarihang hari na sumasakop sa iba't ibang mga bayan at kumukuha ng mga bihag upang sila ay gamitin sa paglilingkod sa kanyang kaharian. Ang pangalan ng hari ay si Haring Nebuchadnezzar. At bahagi ng grupo ng mga nakababatang kalalakihan na kinuha doon sa Jerusalem, sa dako ng Hudiya, ay magkakaibigan na pinangungunahan ng isang lalaking nagngangalang Daniel. Let me read portions of chapter 1 so that we can get the entire story. Chapter 1 verse 1 and 2, itong sinasabi. In the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. And the Lord delivered Jehoiakim, king of Judah, into his hand, along with some of the articles from the temple of God. This he carried off to the temple of his God in Babylon and in the treasure house of his God. So dalawang grupo ng tao binabanggit dito. Yung mga taga-Huda na sumasampalataya at sumasamba sa Diyos. Meron silang templo doon sa Jerusalem. At mayroong isang grupo ng tao na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na taga-Babylonia. Sinakop ng mga taga-Babylonia yung mga taga-Judea at kumuha sila ng mga bihag doon. Ang sabi dito, kasama sa mga kinuha na bihag sa verse 6, among these were some from Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. The chief official gave them new names. To Daniel, the name Belteshazzar. To Hananiah, Shadrach. To Mishael, Meshach. And to Azariah, Abednego. Ito ay isang palatandaan na noong kunin itong mga bihag na ito ay pinalitan ng kanilang mga pangalan. Pangalang pang Babylonia. Actually, pangalang nakadugtong sa mga kinikilalang Diyos-Diyosan ng mga taga-Babylonia. Sila'y inaari ngayon na sa kanila dahil sila'y bihag. Ang mga ito ay kinuha upang sanayin sila sa paglilingkod doon sa kaharian ng Babylonia. At meron silang pinagagawa sa kanila upang ihanda sila. Merong uri ng mga panuntunan sa pagsasanay sa mga ito upang matuto sila sa galing at kaparaanan ng mga taga-Babylonia. Ngunit ang sabi dito, sa verse 8, but Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself. Siya ay pinagbigyan pagkatapos ng pag-uusap ng masinsinan
upang sa ganon ay huwag mo nang gawin yung pinagagawa sa kanya. Ngunit siya ay kumain lamang ng mga gulay at uminom ng pangkaraniwang tubig. At pagkatapos ng 10 araw ay tingnan kung ano ang progreso na nangyayari sa kanya. At nakita noong mga namumuno sa pagsasanay na higit siyang mukhang malusog at hindi nakaapekto sa kanya yung ordinaryo kanyang kinakain at iniinom. Ang nangyari dito sa verse 17, to these 4 young men, ang tinutukoy si Daniel at saka yung 3 kaibigan niya na mga Hudyo, God gave knowledge and understanding of all kinds of literature and learning. And Daniel could understand visions and dreams of all kinds. At the end of the time set by the king to bring them in, the chief official presented them to Nebuchadnezzar. Sila ay iniharap na doon sa hari upang sila ay subukan. The king talked with them and he found none equal to Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. So they entered the king's service. Natuwa ang hari sa kanila at sila ay binigyan ng oportunidad na maglingkod sa kanya. In every matter of wisdom and understanding about which the king questioned them, he found them 10 times better than all the magicians and enchanters in his whole kingdom. Ngayon, pagdating sa chapter 2, ay magbabago o mag-iiba ang takbo ng istorya patungkol sa isang di pangkaraniwang karanasan ng hari kung saan masasangkot o magkakaroon ng bahagi si Daniel. Etong sinasabi sa chapter 2, sa verse 1. In the 2nd year of his reign, Nebuchadnezzar had dreams. His mind was troubled and he could not sleep. So the king summoned the magicians, enchanters and sorcerers, and astrologers to tell him what he had dreamed. When they came in and stood before the king, he said to them, I have had a dream and that troubles me, and I want to know what it means. Sumagot ang mga taong ito, ang kinikilalang pinakamatatalino na may pambihirang karunungan na wala sa mga pangkaraniwang tao. Sabi nila mabuhay ang hari. Sabihin po niyo sa amin ang inyong napanagilipan at amin pong ibibigay ang kanyang kahulugan. Ngunit nagpasya ang hari at sinabi sa kanila, hindi, ako'y gumawa ng pagpapasya na kayo ang magsabi sa akin kung ano ang aking napanaginipan pagkatapos ito'y bigyan ninyo ng kahulugan. Nang dahil dito, nagpumilit itong mga taong ito na tagapayo ng hari upang sabihin sa kanya ang kanyang naging panaginip. At sila ang magbibigay ng kahulugan. Verse 8, it says, Then the king answered, I am certain that you are trying to gain time because you realize that this is what I have firmly decided. If you do not tell me the dream, there is just one penalty for you. You have conspired to tell me misleading and wicked things, hoping the situation will change. So then, tell me the dream, and I will know that you can interpret it. The astrologers answered the king, There is not a man on earth who can do what the king asks. No king, however great or mighty, has ever asked such a thing of any magician and enchanter or astrologer. What the king asks is too difficult. No one can reveal it to the king except the gods, and they do not live among us. Nagalit ng matindi ang hari, at nang dahil dito, ipinagutos niya na ang mga taong ito ay kanyang ipapatay. Kasama na ang iba pang mga naglilingkod sa kanya. So damay-damay na ang lahat dahil sa galit ng hari. Inutusan niya ang tagapanguna ng mga kawal upang puntaan lahat ng mga dako kung saan ang mga taong ito at sila ay patayin. Ngunit nang makatagpo nito si Daniel, ay nagtanong si Daniel kung bakit nangyari ito at nang malaman niya, siya ay nakiusap. Ang sabi dito sa verse 16, At this, Daniel went in to the king and asked for time, mismong lumapit sa hari, so that he might interpret the dream for him. So si Daniel ay nagbigay ng isang kaisipan doon sa hari na maaring o posibleng magkaroon ng pagbibigay kahulugan sa kanyang panaginip.
Then Daniel returned to his house and explained the matter to his friends Hananiah, Mishael, and Azariah. He urged them to plead for mercy from God of heaven concerning this mystery, so he and his friends might not be executed with the rest of the wise men of Babylon. Dahil damay sila kapag walang nakapagbigay ng kahulugan at walang nakapagkwento dun sa hari sa kanyang napanaginipan, lahat sila ay ipapapatay. Verse 19, during the night, the mystery was revealed to Daniel in a vision. Then Daniel praised the God of heaven. Malinaw na nakatanggap ng katugunan si Daniel doon sa panalangin nila ng kanyang mga kaibigan. And he said, praise be to the name of God forever and ever. Wisdom and power are His. He changes times and seasons. He sets up kings and deposes them. He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning. He reveals deep and hidden things. He knows what lies in darkness, and light dwells with Him. I thank and praise you, O God of my fathers. You have given me wisdom and power. You have made known to me what we asked of you, and you made known to us the dream of the king. At dinala noong pinuno ng mga kaawal si Daniel sa presensya ng hari. Tinanong siya ng hari, are you able to tell me what I saw in my dream and interpret it? Itong nangyari sa verse 27. Daniel replied, no wise man, enchanter, magician, or diviner can explain to the king the mystery he has asked about. Ganon din ang naging sagot niya. Kamukha ng sagot ng mga naunang sinangguni ng hari. Pero ang kadugtong nito sa verse 28 ang sabi, but there is a God in heaven who reveals mysteries. He has shown King Nebuchadnezzar what will happen in days to come. Meaning to say, in the future. Your dream and the visions that pass through your mind as you lay on your head are these. At ikinuwento ni Daniel yung nakuha niya sa Diyos. You looked, O king, and there before you stood a large statue, an enormous dazzling statue, awesome in appearance. The head of the statue was made of pure gold, its chest and arms of silver, its belly and thighs of bronze, its legs of iron, its feet partly of iron and partly of baked clay. While you were watching, a rock was cut out, but not by human hands. It struck the statue by its feet of iron and clay and smashed them. Then the iron, the clay, the bronze, the silver, and the gold were broken to pieces at the same time and became like chaff on a threshing floor in the summer. The wind swept them away without leaving a trace. But the rock that struck the statue became a huge mountain and filled the whole earth. Ito yung panaginip. At ito ang binigyan ng kahulugan ni Daniel. Sabi dito, this was the dream, and now we will interpret it to the king. You, O king, are the king of kings. Daniel made recognition that at that particular time there is none as powerful as the Babylonian king, King Nebuchadnezzar. The God of heaven has given you dominion and power and might and glory. In your hands He has placed mankind and the beasts of the field and the birds of the air. Wherever they live, He has made you ruler over all of them. You are the head of gold. Doon sa rebulto, ikaw yung ulo na gawa ng ginto dahil ikaw ang pinakamakapangyarihan na ikaw ang binigyan ng pagsakop sa lahat ng tao sa buong mundo. After you, another kingdom will rise inferior to yours. Next, a third kingdom, one of bronze, will rule over the whole earth. Finally, there will be a fourth kingdom, strong as iron, for iron breaks and smashes everything. And as iron breaks things to pieces, so it will crush and break all the others. Nagbibigay ng mga konting mga paliwanag sa mga katangian kung bakit ginamit yung mga halimbawang yon na uri ng kasangkapan para doon sa rebulto. Verse 41. Just as you saw that the feet and toes were partly baked clay and partly of iron,
So this will be a divided kingdom. Yet, it will have some strength of iron in it, even as you saw iron mixed with clay. As the toes were partly iron and partly clay, so this kingdom will be partly strong and partly brittle. Mas marami ang mga pagbanggit dito sa ika-4 na kaharian nito. And just as you saw the iron mixed with baked clay, so the people will be a mixture and will not remain united any more than iron mixes with clay. Ito kasi ay nakaugnay doon sa isang bagay na nakasama doon sa panaginip. Hindi lang yung rebulto, kundi yung maliit na bato na nakitang tumama doon sa paanan noong rebulto na nagpatumba nito at ito'y nagkalasog-lasog at animoy parang ipa o alikabok na hinipan ng hangin at nawala. Verse 44, in the time of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed, nor will it be left to another people. It will crush all those kingdoms and bring them to an end, but it will itself endure forever. Ito yung panaginip na sinabi. The great God has shown the king what will take place in the future. The dream is true and the interpretation is worthy. Sa kasiyahan ni Haring Nebuchadnezzar, dahil natiyak niya na totoo yung sinabi ni Daniel, dahil yun nga ang kanyang napanaginipan, at ang ibig sabihin, tama ang kanyang pagbibigay ng kahulugan, ito ay yumukod sa kanyang harapan at nagbigay ng mga handog. The king said to Daniel, surely your God is the God of gods and the Lord of kings and revealer of mysteries, for you are able to reveal this mystery. Tama ka. A very detailed dream. Nebuchadnezzar told nobody about this because precisely he wanted to make sure that the one who would interpret the dream can be trusted. Then the king placed Daniel in a high position and lavished him many gifts. He made him ruler over the entire province of Babylon and placed him in charge of its wise men. Ginawa siyang tagapangasiwa ng kabisera o capital ng Babylonian Empire. Moreover, at Daniel's request, the king appointed Shadrach, Meshach, and Abednego administrators over the province of Babylon, while Daniel himself remained at the royal court. Ito ang kwento. From these readings, we will draw some answers to two very important questions. Can the future be known? And that includes the end of the age or end of the world. Pwede bang malaman ang patungkol sa panghinaharap? Kasama na yung patungkol sa katapusan o pagtatapos ng kasaysayan. Ang pangalawa, can the future be controlled? Pwede bang mapigilan, makontrol ang hinaharap? Then, we will sum up with the foremost truths that you need to know so that you will become free from fears about the future. That is what this message is all about. Una, can the future be known? The answer is yes. Maaaring malaman ang patungkol sa panghinaharap. It can be known. But not through our natural knowledge and abilities. Not by any human being, even those considered wise. Hindi maaaring malaman ito sa pamamagitan lang ng mga likas na kakayahan at ng likas na kasangkapan ng tao. Walang taong makakagawa nito kahit yung tinuturing na pinaka magagaling. Ang pinaka makapangyarihang kaharian, meron siyang mga encantador, magikero, meron siyang mga astrologo, mga taong meron tinuturing na espesyal na kaalam, pero sabi nila, wala. Si Daniel na binigyan ng karunungan na 10 beses na higit kaysa mga ito, ang sabi niya, walang taong makapagbibigay kahulugan o makapagbibigay kapahayagan patungkol dito. This is what Daniel even told Nebuchadnezzar. How can the future then be known? Paano ito malalaman? Paano tayo magkakaroon ng kaalaman? It can be known from the God who created this world. Malalaman lamang ito sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Diyos na lumalang ng Diyos na ito. Because
He is an omniscient God. Dahil si Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Saan Diyos na puspos ng karunungan at kaalaman? Walang bagay na hindi alam ang Diyos. There is nothing unknown to God. Walang lihim sa Kanya. Walang lingid sa Kanyang kaalaman. Maging ito'y katalinuhan o galing patungkol sa anumang bagay dahil siyang lumalang ng lahat ng ito. O patungkol sa mga kaganapan o yung mga nangyayari. Maging ito'y nangyari sa kasalukuyan o sa panghinaharap o sa pangnagdaan. Why? Simply because He is God. No mere humans can have access to these things except God Himself. Man will never discover or know anything about the future unless God reveals it. At itong ginawa ng Diyos. Kanyang binigyan ng isang panaginip o pangitain si Haring Nebuchadnezzar at siya naman ang nagbigay ng kahulugan nito kay Daniel upang ito ay ipaliwanag. Ito yung sinabi ni Daniel na papuri sa Diyos doon sa chapter 2 verse 22. He reveals deep and hidden things. He knows what lies in darkness and light dwells in Him. Siya lang ang makakagawa nito. Because God knows everything. He knows everything about me. He knows everything about you. Every bit of detail of who we are and what our experiences are about everybody else. Walang hindi alam ang Diyos. But He knows this not just because He is omniscient, but because He is eternal. Siya lang ang makakaalam nito. Dahil siya walang hanggan. He is from everlasting to everlasting. Ang tawag sa Kanya, o isa sa mga taguri sa Kanya sa Biblia, He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Hindi ibig sabihin na meron siyang pasimula at siya ay magtatapos. Kundi, siya ang nagtakda ng pasimula, siya ang nagtakda ng pagtatapos. Siya ay labas ng pasimula at ng pagtatapos. Because He is eternal. Apart from God's revelation, all else about the future is speculation. Kung hindi lang sa kapahayagan ng Diyos, lahat ng mga bagay na sinasabi ng sino man patungkol sa panghinaharap at patungkol sa pagtatapos ng kasaysayan ay puro palapalagay at mga haka-haka lamang. At best, these are faulty guesses. Ito ang pinakamagaling na pwedeng magawa. Mga depektibong mga hula. Worse, these are outright lies and falsehoods. At itong ginagawa ng maraming mga tao ngayon. God does not leave us, humanity, to grasp in the dark as to how the future will proceed and how it will end. Hindi tayo iniwan ng Diyos sa madilim na kumakapa-kapa patungkol sa mga bagay na may kinalaman sa panghinaharap. Ayaw niya na tayo mabuhay sa kawalan ng kaalaman at pagkatakot. He does not want humanity to live either in fear or wanton disregard. Ayaw din niya na tayo mamuhay na walang pakundangan nang dahil sa pagwawalang bahala na parang mga hayop lamang. He wants us to live meaningfully and fruitfully or productively. Ang nais ng Diyos para sa atin ay makapamuhay tayo ng maayos, makabuluhan, merong katuturan at magbunga o maging mabunga ang ating mga buhay na makagawa tayo ng mga bagay na kapaki-pakinabang. Makikinabang tayo at ang ating kapwa. From God's revelation through Nebuchadnezzar's dream and Daniel's interpretation, what is the future like then? Doon sa nakita nating nakatala dito, anong larawan ng panghinaharap? God did not give all the details about the future. Hindi naman binigay ng Diyos ang lahat ng detalye patungkol sa panghinaharap. Ngunit, nagbigay lang siya ng isang simpleng larawan. Isang
malawakang paglalarawan ng itatakbo ng kasaysayan ng sangkatauhan hanggang makarating doon sa kanyang magiging katapusan. He gave a simple picture, a panorama of human history until such time that it will come to a conclusion. Anong nakita doon? Yung rebulto ay kumakatawan sa takbo ng buhay ng tao ayon sa pamamahala ng iba't ibang mga kaharian. It is a succession of human kingdoms and governments that will come and go. Meaning to say, even human lives under such kingdoms, individuals will also come and go. Pinakita dito ay ang sunod-sunod na pagdating at paglisan ng mga kaharian o pamahalaan ng mga tao. Ito'y uusbong at mamumuno, mamamahala at pagkatapos, ito'y mabubuwag. Ganon din naman ang nakikita natin sa buhay ng mga tao. May ipapanganak pagkatapos. Kapag dumating na yung hangganan nito ay may mamamatay. What God revealed to Daniel during their time has been fulfilled and continues to be fulfilled. During their time, this is the future. The time that we are in. And during our time, it will continue to be like this. Nung panahon nila Daniel, 600 taon bago ipanganak ang Panginoong Jesucristo, nakita nila ang future galing sa Diyos. Ito, yung kinalalagyan natin ngayon. At yung kinalalagyan natin ngayon, gusto nating malaman ang future, ganon din ang magiging takbo niya. Pero mapapansin natin dito, ang importanteng sangkap nito. Bakit ko nasabing saklaw nito? Ang katapusan. Kasi itong sinasabi, the statue represents a succession of kingdoms. Yung ulo, sabi ni Daniel, ay ipinaliwanag, ikaw ito at ang iyong kaharian. Sabi niya kay Haring Nebuchadnezzar, after you will come another kingdom. After that kingdom will come another, and then a fourth one. And he gave more details to the fourth one than the others. At ito ay nakatala sa mga aklat natin ng kasaysayan. This has been recorded. If you have taken up a short course in history, you know of the great ancient empires of the world. Magmula sa Babylonia, sumunod, nung ito ay mabuwag, nung ito ay masakop, ang Medo-Persian Empire. At dito na kaugnay ang mga pangalan ng mga makapangyarihang mga pinuno, si Cyrus at saka si Darius. Pagkatapos nito, nang bumagsak ito, ito'y bumagsak sa kamay ng isang bagong kaharian, the Greek Empire. At dito nakaugnay ang pangalan ng dakilang si Alexander the Great. Pagkatapos ng Greek Empire, ay umusbong ang isang napakalawak na kaharian na nagmarka sa kasaysayan ng sangkatauhan, the Roman Empire. Nakaugnay dito ang mga makapangyarihang mga emperador kagaya ni Julius Caesar, ni Augustus Caesar, ni Tiberius Caesar, maging ang napakalupit at napakarahas na si Nero. Ang kahariang ito ay binigyan ng higit na maraming paglalarawan kumpara doon sa iba. Dahil ito yung kapangyarihan o kaharian ng panahon ng Panginoong Jesucristo. Dahil nakaugnay dito yung bato na sinabi na hindi gawa ng kamay ng tao na tumama doon sa paanan nitong ikaapat na kaharian ito. The feet of iron and clay na naging sadi upang ito ay bumagsak ang buong rebulto at ipinakita ang pagkasira at pagkalasog-lasog ng kabuuan nito. At ito'y parang ipa o alikabok na naglaho. All of these great empires rose to great power and were brought to ruin. But there was something very unique. Yung maliit na tipak ng bato, ang sabi, na tumama. Dahil nung mawala at naglaho, itong mga sunod-sunod ng kaharian ito, ang batong ito naman ay biglang lumaki, singlaki ng kabundukan at napuno ang buong mundo. You will find that in the last part of verse 35. But the rock that struck the statue became a huge mountain and filled the whole earth.
Ano ito? Ang ipinapakita nito, the future is simply, in general terms, about the rising and the falling of human empires and governments. Ito ay patungkol sa pagangat at pagbagsak ng mga kaharian at pamahalaang pantao. But it is also about the rising of an eternal kingdom coming from God. Ito'y patungkol din sa isang kaharian galing sa Diyos na magiging pangwalang hanggan. Remember, there is such a thing clear enough now sa bagong tipan na tinatawag na Kingdom of God, God's Kingdom. Remember, Jesus Christ said in Matthew 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." This refers to Christianity. Tumutukoy ang kahariang ito sa paghahari ng Diyos doon sa mga naglagay ng pananalig sa Kanya sa pamamagitan ng pagkilala kay Kristo Jesus bilang tagapagligtas nila at nagpasakop sa Kanya bilang Panginoon. The empires that were mentioned are already gone. They're just in history books. But Christianity today is flourishing, nagpapatuloy, and it will go on and on until eternity. This is about the future. This is about the conclusion or the end of human history. Human history will truly end. Ang kasaysayan ng tao, ang pamamahala ng tao sa kanyang kapwa-tao ay matatapos. Pero ang pamamahala ng Diyos sa mga nagpapasakop sa Kanya at kumikilala sa Kanya ay mananatili ng pangwalang hanggan. After looking at that particular point, can the future be known? Yes, only through God. The next question is, can the future be controlled? Pwede bang kontrolin ang panghinaharap? The answer again is yes, but not by us. We don't have the ability, nor the capacity, nor the power, even trying to put all our resources together. Ito nga, nasa sitwasyon tayo, nagtutulong-tulungan na. Pero, hindi ka makakatiyak kung magiging sapat ang magagawa ng tao. We don't have the power to create or control the future. We can only prepare for it and respond accordingly. Ang pwede lang natin gawin ay maghanda. Yung alam natin ay ating paghandaan. Ang mga posibilidad ay ating paghandaan at tumugon tayo sa wastong kaparaanan. Who has control then? Sino ang may control nito? Again, the same answer. God. Only the omnipotent and sovereign God has control over the future. Dahil ang Diyos na ito, hindi lang sukdulan ang kanyang karunungan at kaalaman sa lahat ng bagay. Hindi lang siya walang hanggan. Siya ay sukdulan ang kapangyarihan. Walang imposible sa Diyos. Walang hindi kayang gawin ng Diyos na pinagpasyahan niya na kanyang gawin ayon sa kanyang sukdulang karunungan at katalinuhan. Kalaki pa ang iba pa niyang mga katangian, kagaya ng kabutihan, katuwiran, at mga likas na katangian sa Kanya. God has control over the future because He is the sovereign God. Siya ang Diyos na merong pinakamataas na kapamahalaan sa lahat ng bagay. I will have to go back a little bit and backtrack. Maaring sa inyo may katanungan, bakit ba sa paghahayag patungkol sa panghinaharap ang pinili ng Diyos na gamitin na isang taong itinuturing na pagano? Si Nebuchadnezzar. There could be two possible answers to this question, although there is not a direct answer. Why Nebuchadnezzar? First, God is sovereign. He does what He chooses to do for good reasons. Because He is God. Yun ang una. Kailangan tanggapin natin na ang Diyos ay merong sukdulang saklaw kapamahalaan sa lahat ng bagay, sa lahat ng dako. Second, this is my personal opinion about the matter. Nebuchadnezzar,
is the most powerful man in his time. Yun ang sinabi ni Daniel. Sinabi niya, ikaw na ang pinakamakapangyarihan. Ibinigay ng Diyos sa iyo ang lahat ng kapangyarihan sa lahat ng tao, sa lahat ng hayop, sa lahat ng bagay. Wala kang kapantay. So secondly, Nebuchadnezzar, being the most powerful man in his time, God wants him and the rest of humanity to know that there is one even more powerful than him. Gusto ng Diyos na malaman. Mismo ni Nebuchadnezzar na umaangkin ng kapangyarihan yon, na ang kapangyarihan niya ay galing lang sa mas makapangyarihan. Walang iba kung hindi ang Diyos na nasa langit. How powerful is Nebuchadnezzar during his time? He holds the lives of people in his hands. Sa isang utos niya, pwede niyang ipapatay. Hindi lang yung pangkaraniwan. Pwede siyang sumakop ng mga pamayanan, ng mga bansa. Wala siyang utos na pwedeng baliin. That is how powerful he is. But there is one even more powerful than him. The God of heaven. The omnipotent and sovereign God. Merong mga indikasyon dito kung titingnan natin patungkol dito. Pag binalikan natin ang chapter 1, ang sabi dito, sa verse 1 at saka verse 2. In the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. Parang sila lang, ano? Pero anong sabi sa verse 2? And the Lord delivered Jehoiakim, king of Judah, into his hand, along with some of the articles from the temple. Sa likuran ng mga pangyayari ay ang kapangyarihan ng Diyos. He has control over the future. We don't know how because He is God. He does not violate human will. Merong kapasyahan ng tao. Galing din ito sa Diyos. Hindi sinasalang o nilalabag ng Diyos. Pero sa hindi maipaliwanag na kadahilanan at kaparaanan, ang may control talaga sa lahat ng bagay ay ang Diyos. Anong sabi doon patungkol kay Daniel? Kung paano siya nakapasok sa kaharian ng Babylonia bilang tagapaglingkod dahil gagamitin siya ng Diyos. Sabi doon sa verse 9, Now God has caused the official to show favor and sympathy to Daniel. Ang Diyos ang siyang gumawa, nagkontrol upang sa ganon makapasok doon sa paglilingkod sa hari, itong si Daniel. Verse 17, it says, To these 4 young men, si Daniel at saka yung kanyang kaibigan, God gave knowledge and understanding of all kinds of literature and learning, and Daniel could understand visions and dreams of all kinds. Ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng karunungan na naging dahilan kung bakit sila ay nalagay doon sa posisyon na kanilang kinalagyan. Who has control of history, even the future? God. God works His purposes in history. Past, present, and future. Meron nga talata na ating ginagamit, Romans 8:28. For we know that in all things, God works for the good of those who love Him, those who are called according to His purpose. Based on His omnipotence and sovereignty, He works things out. Going back to how we began this message, uncertainties about the future brings fear. It brings anxieties to men. But there are certainties. At yan ang nais kong gawin natin. We will sum up these certainties, these facts and truths that can dispel every fear that we have about the future. These are simple enough for us to understand and to respond to. Anong una? The first one, quite simple. There is a God. Merong Diyos. Ganon kasimple ang katotohanan upang mapawi ang ating mga pangamba, ang ating mga alalahanin at takot patungkol sa panginarap. Merong Diyos. He is the God who created us and sustains us. Genesis chapter 1 verse 1 says, In the beginning of human existence, in the beginning of human history, God created the heavens and the earth. He is the God who made everything around us, who made us. He is the God who cares for us dahil hanggang ngayon nandirito pa rin tayo at itinataguyod tayo ng Diyos.
Despite the fact that humanity has turned its back on God, God cares for humanity. Sa kabila ng pagtalikod ng sangkatauhan sa Diyos, pinagmamalasakitan at minamahal pa rin ng Diyos ang sangkatauhan. He cares enough dito to set up a kingdom to replace all human kingdoms so that we humans can have the opportunity to become a part of that kingdom, an eternal kingdom. So that when human kingdoms will fail, will fall, and will perish, when human governance will not be enough, there is still a kingdom that will proceed through all eternity. Ito yung future. Ito yung patungkol sa tinatawag na end. Talagang may katapusan ang kasaysayan ng sangkatauhan ayon sa pangkasalukuyang itsura o katangian at daloy nito. Pinamumunuan ng mga tao. Umaangat at bumabagsak. Pero merong isa pang kaharian na sinabi dito. Kahariang itinatag ng Diyos. This God knows the future. He reveals the future. He controls the future. He offers hope for the future of humanity. Yun ang una. Napakasimple. Merong Diyos. Totoo at tunay na Diyos. Hindi katang-isip. Hindi ginawa ng isip ng tao. Pero siyang gumawa ng tao na may kaisipan. The second is also quite simple. It's about the future. The future is actually about God. Ang panghinaharap ay tunay na patungkol sa Diyos. Yes, it's also about us. But primarily, it is about God. Why? Without God, there will be no existence at all. Wala man tayo dito. Tayo'y bunga ng paglalang ng Diyos na nakatala sa Biblia. Kaya nagpapatuloy ang buhay dito sa mundo. Kaya may isang katauhan at merong mga bagay na nag-i-exist ngayon dahil sa Diyos. Without God, there is no us human beings. Therefore, without God, there is no future at all. Kaya nga, the future is actually about God. When we think of the future, when we consider the future, when we want to know about the future, we have to think of God. Now, let us read the 3rd chapter of Daniel, or parts of it. Ano naman ito? Pagkatapos noong pangyayari na naipaliwanag ni Daniel at naihayag yung napanaginipan ni Haring Nebuchadnezzar, nagpagawa si Haring Nebuchadnezzar ng isang malaking rebulto. Upang sa ganon, sa kanyang pagmamalaki bilang sinabing pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo, ito ay kanyang iparada o gumawa ng prosesyon sa buong kaharian na sinasakupan niya at saan mang dako ito dalhin. Kapag nagbigay ng hudyat ang napakaraming manunugtog, ang mga tao ay dapat yumukod at sumamba dito. Itong sinabi sa chapter 3. It says, King Nebuchadnezzar made an image of gold 90 feet high and 9 feet wide and set it up on the plain of Dura in the province of Babylon. Then he summoned the satraps, prefects, governors, advisors, treasurers, judges, magistrates, and all the other provincial officials to come to the dedication of the image he set up. Lahat ng matataas na mga pinuno ng buong kaharian. So the satraps, prefects, governors, advisors, treasurers, judges, magistrates, and all the other provincial officials assembled for the dedication of the image that King Nebuchadnezzar had set up. Then the herald loudly proclaimed, "This is what you are commanded to do, O peoples, nations, and men of every language." Lahat ng taong nabubuhay. As soon as you hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipes, and all kinds of music, you must fall down and worship the image of gold that King Nebuchadnezzar had set up. Whoever does not fall down and worship will immediately be thrown into a blazing furnace. Ang tatanggi na gawin ito ay tatapon sa isang nagliliyab na urno.
At ito ay dinala sa iba't ibang mga dako. Ngunit may nangyari sa isang lugar. Ang sabi sa verse 12, ayon sa ulat ng mga tauhan ni Nebuchadnezzar, but there are some Jews whom you have set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego, who pay no attention to you. O king, they neither serve your gods nor worship the image of gold you have set up. Sa sobrang galit ni Haring Nebuchadnezzar, pinatawag niya itong tatlong ito dahil siya ang naglagay sa kanila sa posisyon. Ito yung mga kaibigan ni Daniel. At nung tanungin sila kung bakit hindi nila ginawa ito, binalaan sila ni Nebuchadnezzar. Ang sabi dito, but if you do not worship it, you will be thrown immediately into a blazing furnace. Then what God will be able to rescue you from my hand? Walang makapagliligtas sa inyo. Verse 16, Shadrach, Meshach, and Abednego replied to the king, O Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to save us from it, and He will rescue us from your hands. Kami naniniwala ng Diyos na aming pinaglilingkuran ng magliligtas sa amin. Sabi niya, O king, but even if He does not, we want you to know, O king, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Gusto naming malaman mo, gayon pa man, hindi man kami iligtas ng aming Diyos sa kapahamahang ito na nakaamba sa amin. Hindi namin sasambahin ang iyong mga Diyos-Diyosan o ang ginawa mong rebulto. Nang dahil dito, pinainit ng 7 beses na mas mainit yung pugon o yung urno. At kumuha ng mga kawal upang itapon ang tatlong ito doon sa urno. Ang nangyari, unang namatay pa yung nagtapon sa kanila. At ano ang kaganapan pagkatapos? Verse 24, while he was watching, then King Nebuchadnezzar leaped to his feet in amazement and asked his advisors, weren't there 3 men that we tied up and threw into the fire? Ito'y ginawang halimbawa para hindi pa marisan. Hindi ba 3 yung itinapon natin? They replied, certainly, O king. Wala namang kinalagan sa kanila. Silang 3. He said, look, I see 4 men walking around in the fire, unbound and unharmed, and the 4th looks like a son of the gods. 4 ang aking nakikita. At ang isa ay tila baga, ayon sa kanyang pananaw, according to his perception, mukhang anak ng mga Diyos. Siguro kakaiba ang itsurang nakita niya. At kanyang pinakuha yung 3. At alam niyong ang kanilang napag-alaman, they saw that the fire had not harmed their bodies, nor was a hair of their heads singed. Kahit yung buhok nila hindi man nasunog. Their robes were not scorched, and there was no smell of fire on them. Then Nebuchadnezzar said, praise be to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Napagwari niya muli. Ito yung sinabi ni Daniel previously na mayroong Diyos na nasa langit. He who sent his angel and rescued his servants. They trusted him and defied the king's command and were willing to give up their lives rather than serve or worship any God except their own God. Therefore, I decree, ito yung utos kong bago, sabi niya, that all people of any nation or language who say anything against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego to be cut into pieces and their house be turned into piles of rubble, for no other God can save in this way. Walang magsasalita o pipintas sa Diyos ng 3 taong ito. Kung hindi, tatagta rin sila ng pinong-pino. At pagkatapos, yung mga ari-arian nila ay gigibain lahat. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. What do we learn? Previously, doon sa unang 2 kabanata, we saw that there is a God, a great God. We saw that the future is about Him. Since this great God chose to share the future with His creatures or creation, He doesn't want us to have a bleak future. Ayaw niya na tayo magkaroon ng isang madilim o nakadidepress na panghinaharap. But He wants us to have a bright future. Gusto niya magkaroon tayo ng isang maliwanag na panghinaharap. Which leads to the next
truth. Again, as simple as the first and second are, the third is quite simple. Ano ito? Only in God can we have a truly bright future. Tanging sa Diyos lang tayo magkakaroon ng maliwanag na panghinaharap. Because the future is about Him. He has control. He knows it. And He wants us to participate in the great future that He wants to share with others. You have to make a choice. Daniel made a choice. His friends made a choice. Tayo kailangan gumawa ng kapasyahan. They placed their lives in the hands of the God of heaven. God took them into His kingdom. Nagpasya sila upang manalig sa Diyos, ang Diyos ng kalangitan. Inilagay nila ang kanilang sariling mga buhay sa kamay ng Diyos na ito. Ng Diyos na makapangyarihan, ng Diyos na mayroong sukdulang kapamahalaan sa lahat, ng Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, ng Diyos na walang hanggan. The New Testament makes it even clearer of how God draws people to be a part of this eternal kingdom that is already now and continuing in the future. Ang sabi ng Panginoong Yesus sa John 3:3, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of heaven. Ang sabi niya sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. We may be a part of a human race that rises and falls, but we can be a part of an eternal kingdom and have everlasting life. In John chapter 14, verse 6, ang sabi niya, bago yon, huwag kayong mabalisa. Sa tahanan ng aking Ama, sa kanyang kaharian, ay maraming paglalagyan. Ako'y alis upang maghanda sa inyo, para sa inyo. Babalikan ko kayo at isasama doon. Sa verse 6, ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. My dear friends, this is what the future is all about. Take Him as your Lord and you will live in glorious eternity. Kapag kinilala mo siya, tinanggap mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, mabubuhay ka sa maluwalhating walang hanggan. No matter what will happen in the future in this world, if, on the other hand, you make yourself your own Lord, you will lose in gruesome eternity. Kapag pinili mo na ikaw ang maging hari ng iyong buhay, ikaw ay mawawalan tungo sa kakilakilabot na kahinatnan. The future is about God. His offer of eternal life. And if you're connected to Him, you have a bright future. I have a bright future. No matter what the future holds in this world. Those who submit and subject themselves to Him shall live with Him forever. Finally, at least for now, you don't need to know all the details about the future. You don't need to know everything that will happen in the future, in this world. So many people are speculating, so much are overly interested and fascinated. They want to know every bit of detail. What good will it do if you know all of this, and yet you're not part of the bright future? You need to know God who holds the future. Ulitin ko. You don't need to know every detail about the future in this world. What you need is to know the God who holds the future. Nevertheless, God in His goodness and greatness gives us enough true and right details of the future to help us go through the future the right way, to the right end. Nagbibigay pa rin ng Diyos ng sapat na kaalaman. At yan ay tatalakayin natin sa mga darating pang ating pagsasama. Upang sa ganon, matulungan tayo na makatawid sa hinaharap na ito tungo doon sa
tamang kahihinatnan. Again, I would like you to take note of this. A bright future here on the way to a glorious eternity does not mean immunity or exception from difficulties. Ito'y sinabi ko na sa mga nagdaan. At uulitin ko. Trials, tribulations, threats to our very lives will come whether in the present time or in the future. Darating at darating ito. Pero pamuhay tayo ng matiwasay. May kagalakan. Ang sabi ng Panginoong Yesus in John chapter 16 verse 33, in this world you will have tribulations, but cheer up. I have overcome this world. Daniel and his friends were not spared of troubles. Tingnan nyo yung mga pinagdaanan nila Daniel. Kung iisipin nyo, wala silang future eh. Matiwasay at maayos na buhay ang kanilang kinalalagyan doon sa Jerusalem. Binunot sila, inalis sila, dinala sila sa dayuhang bayan. Wala silang kontrol sa kanilang buhay. Sa kagandang loob ng Diyos, naangat sila. Pero anong nangyari pagkatapos noon? Nalagay sa panganib ang buhay nila. Pinapapatay sila. Sa walang kadahilanan na kanilang maisip na karapat-dapat. Pero anong nangyari? Naligtas sila. Na-promote pa sila. Pagkatapos, yung tatlong magkakaibigan, ang sarap ng buhay nila. Nagpatuloy lang sila sa pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Anong nangyari? Itinapon sila doon sa nagliliyab na pugon o urno. Pero iniligtas din sila ng Diyos. We are not spared from the troubles in this world. But they overcame because God was with them. Ito rin ang pwedeng mangyari sa atin. Paul reminds us as well. Tingnan ninyo. In the conclusion of this message, sa Romans chapter 8, dito sa Bagong Tipan, babasahin ko sa inyo ang verse 31 hanggang verse 37. Paul speaking to people during his time, but he also speaks to people who will live beyond his time, sa future. Tayo yun. And he is also speaking, if ever there will be still a next generation. We don't know. Kasi pag pinag-uusapan natin yung future at yung katapusan, it could be anytime tomorrow or the near future or even beyond our own lifetime. No one really knows. Only God knows. Pero itong sinabi niya sa Romans chapter 8, verse 31 hanggang 37. What then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for all of us, how will he not also along with him graciously give us all things? Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who is he that condemns? Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, for your sake, we face death all day long. We are considered a sheep to be slaughtered. Nakaambas amin ang kamatayan ng palagian. Verse 37, no, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Alam niyo yung binanggit? Anong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Yung hirap, yung pag-uusig, ang taggutom, ang kahubaran, mga peligro, ang tabak. But these are the hallmarks of what people are afraid of in the future. Pag pinag-uusapan yung baka dumating na yung end of the world. Baka ito na. Nakaamba sa atin ito kapag sakali. Sabi niya, kaya ba nitong hihiwalay tayo doon sa pag-ibig ni Kristo? Kung tayo ay sa Kanya, kung tayo nanalig sa Kanya. Sabi niya, hindi. Tayo ay higit pa sa mga mananagumpay. Paul reminds us of this
He gives us assurance whether the end will come soon, very soon, or beyond our lifetime, we are more than conquerors if we are in Christ Jesus. These are the facts that we need in order to be free from fears about the future. There is a God. This God reaches to us through Christ Jesus. The future is about God. And only in God, through Christ, can we have a bright future. My dear Christian friends, we are in good hands. Mga kapatid sa pananampalataya, nasa mabuting mga kamay tayo. Oo, magkakaroon ng hirap at pait ang buhay dito sa mundo. Pero nasa mabuting kamay tayo. The future is bright, indeed very bright for us. Today, tomorrow, or whatever time in the future. For all others, sa iba pa na maaaring naaabot nito, if you have not made up your mind yet, please, take God's side. That is the only way there will be a bright future for you. What shall it profit a man if he gains the whole world, but lose his soul? Nawa, ito ay matatak sa ating mga puso't kaisipan. Dahil marami pa ang posibleng harapin natin sa hinaharap na maaaring makapagdala sa atin ng bagabag, ng kabalisahan, at ng pagkatakot. Ang gusto ng Panginoon, makapamuhay tayong matiwasay sa kabila ng mga ito habang tayo nandirito bilang paghahanda tungo dun sa maluwalhating walang hanggan. Jesus came to give life, and a life to the full. Tayo ay manalangin at pagpasalamat. Dakilang Diyos na nasa langit, sukdulang makapangyarihan, merong sukdulan kapamahalaan. Ikaw ang nagbibigay ng kahulugan sa buhay. Salamat po, Diyos, at nakilala ka namin. Salamat po at inabot mo po kami. Salamat, sukdulan ng iyong katalinuhan at ang iyong karunungan at kaalaman. Salamat, O Diyos, sa iyong dakilang pagmamahal. At kami ay naabutan ng kaalaman at binigyan mo ng pagkakataon upang makabahagi sa iyong inihandang walang hanggan. Isang kaharian ng kaligayahan at kaluwalhatian na hindi na magtatapos, O Diyos, at hindi na daranas ng anumang pigati at hirap, ng anumang pangamba, alalahanin at pagkatakot. Salamat po, Panginoon. Tulungan mo ang marami pa na hindi pa nakagawa ng kapasyahan. Pagliwanagin mo ang kanilang mga kaisipan, O Diyos. Makatanggap din sana sila ng biyaya ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Maging kasangkapan nawa kami na nakakilala sa iyo upang magkaroon sila ng kaalaman tungo sa dakilang bagay na ito. Salamat po, aming Diyos. Patuloy ang aming buhay ay ipinapailalim sa iyong kapangyarihan, O Diyos. Gamitin mo po kami. Kung ang mga tao na nagpapagamit sa mga pinunong tao lamang, kami ngayon ay maaari mong gamitin tungo sa iyong mga mabubuting adhikain at layunin. Lahat ng papuri, parangal at pagdakila, pasalamat, aming ibinibigay sa iyo. Sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you, now and forever. Amen. Magandang umaga po at pagpalain tayo lahat ng ating dakilang Diyos.